Hey, good morning! Welcome sa Lay Prime product presentation. At mababasa nyo nga dyan sa screen, health is wealth. So that's my question. Naniniwala po ba kayo na health is wealth? Yes. At sabi nga ni Thomas Fuller, health is not valued till sickness comes. So kadalasan kasi sa ating mga tao, napapahalagaan lang natin o nabibigyan lang ng value yung kalusugan natin kapag tayo ay nakaranas na ng mga matitinding sakit. Diba? Most likely sa mga kamag-anak, sa mga friends, na kahit alam natin na na-diagnose na sila sa ganong sakit, pag kinamusta natin sila, ano ang karaniwang sagot ng tao? Pag kinamusta mo siya regards sa health. Di ba ang sagot niya, okay lang ako, okay lang. So sa ganong point, talagang hindi gagaling yung tao. Bakit? It's because sa umpisa pa lang nagsinungaling na eh. Hindi ka talaga gagaling kasi sa tingin mo, okay ka na. So ayan, proceed tayo dito. Sabi nga, health is not valued till sickness comes. Makikita nyo dyan sa screen na, di ba, nung pandemic times, maraming mga na-isolate, marami ring mga na-confine dahil sa mga sakit, 'di ba? Tapos ayan nga, dahil sa patuloy na paglaganap ng sakit, ano pa ba yung mga dapat nating malaman? Ano ba yung mga sakit na 'yan? Sabi nga, what are the top 10 cause of death? Ang isa sa mga top 10 cause of death, unang-una ay yung heart disease. So sa heart disease na 'yan, marami pong mga ano diyan, namatay na rin. And jump tayo dito sa number 8. Makikita po natin diyan the Alzheimer's disease. Anyone na may idea about Alzheimer's disease? So, ang Alzheimer's disease kasi is type 3 diabetes na lumusot sa iyong brain. At ang epekto niya, no, ang simptomas niyan ay yung madalas kang makalimot. So, just like for an example, halimbawa, di ba, yung mga taong may utang, madalas makalimot yan. So, kidding aside yun ha. Pero ayun nga, seriously, very alarming ang Alzheimer's disease na pasok nga siya sa top 10 cause of death, di ba? Imagine, nasa top 8 pa siya. So, talagang dapat hindi natin ito pawalang bahala. Then, ito nga, sabi nga, pag-uusapan natin dito, what are the major cause of sickness? Dito pag-uusapan natin, makikita nyo sa screen, zoom ko, yung uri ng mga cells, yung cycle ng cellula. So, ang cycle ng cellula natin, mag-uumpisa siya sa normal cell. At good news, ang normal cell, araw-araw, may na-regenerate ito sa katawan mo. Okay? Kailan? Tuwing ikay natutulog. That is the best time na mag-regenerate ang normal cell. At the same time, dapat kargado rin yung katawan mo ng complete nutrition para sa mas mabilis na pag-circulate ng normal cell mo sa katawan mo. And then pag ganun yung nangyari, automatic, healthy ka. Okay? So kadalasan kasi, kaya nagkakasakit ang tao, dito na pumapasok ang pangalawang cycle ng cell mo. Okay? It's because of the damaged cell. At ang nakaka-damage sa cell ay yung tinatawag na oxidative stress na mababasa mo dyan. And it's because of the free radicals. Okay? So ano ba yung pinagmumulan niyan? Halimbawa, it's because of the unhealthy eating habits, yung sleeping patterns, hindi rin tama. So yung toxins na napupunta sa katawan mo, just like the air pollution, di ba? Toxins kasi yan. Considered na toxins yon. And then the radiation, okay? At marami pang iba. So ibig sabihin, ayun po yung mga nakakadamage sa cellula natin. And then take note, pagka hindi po kasi na-repair ang cellula, papunta siya sa pagkamatay. Yung cellula mo magiging dead cell. So, ibig sabihin, habang damage yung cell, may pag-asa pa. So, sa anong paraan? Sa pamamagitan ng, sinasabi nga sa Okinawa Institute of Science and Technology, ang sabi nga dyan, hindi lang nailagay sa screen, ang sabi dyan, revolutionizing medicine, recent developments, and future prospects in stem cell therapy. So, ayun yung isa sa solusyon para magkaroon ng repair yung damage cell mo. Okay? So, ayan, proceed tayo. Sabi nga, effective ba ang stem cell therapy? At masasabi ko pong opo. Effective ang stem cell therapy. Bakit? Ayan no. Mababasa niyo po ba sa screen na si Estrada, Enrile, and Imelda Marcos, sila yung kauna-unahang Pinoy o Pilipino na nag-undergo ng stem cell therapy. At ayon sa report, ito, isusum ko ulit, sabi nga dyan, Marcos reportedly started having fresh cell therapy injections in 1969. Imagine, 1969 pala meron ng stem cell therapy. Saan ginaganap yung stem cell therapy na yon? Ito, sabi, sa Germany daw. Okay? At yung treatment na yon ay 4 day, 3 nights. So, ibig sabihin, 7 session siya. Okay? So, bakit kailangang may kaya or may kaukulang financial capacity yung isang tao na mag-undergo about stem cell therapy? Like Imelda Marcos. Kasi, sabi nga dyan, isusum ko ulit, nagkakahalaga ito na 15,000 euros excluding your airfare. Okay? Kaya nung 1969, sa palagay niyo po ba, malaking pera po ba yung o malaking value ng pera po ba yung 15,000 euros noong 1969? Of course, yes, di ba? Kaya ang stem cell therapy talaga ay may tuturing na isa sa valuable na maituturing natin at makakatulong sa ating health, okay?
At ano po ba yung mga stem cell therapy na lumalabas sa market? Siyempre, nagkaroon po tayo ng innovation about stem cell therapy. Diyan na lumalabas yung placenta injection, yung cord blood banking, adult stem cell banking, placenta injection, and animal placenta. At may dalawang uri po ng therapy. Okay, based on research, pagka sinabing mag-undergo ka ng stem cell transplant, usually ginagawa po yan lalo sa mga taong may blood-related illness. Okay, just like for example, yung leukemia or lymphoma, something like that. Yung ginawa po kila Imelda Marcos, na na-report nga, ang ginawa po sa kanilang therapy is just like for the longevity or rejuvenation po. Ayun po yung therapy na ginawa sa kanila. Not for cure. Okay, so nilinaw ko lang po. So ayan nga, proceed ulit tayo. Sabi nga dyan, why your own stem cells are the best source. So meron pa palang pinaka the best. Ano yun? Yung sarili mong stem cell. Okay, so ayun nga, sabi nga dyan, bakit ayun yung pinaka the best? Kasi mababasa natin dyan, no risk of immune rejection. Greater safety and fewer complications. Bakit? Kasi hindi mo kailangang operahan. Ethically and legally simple. Just simply because hindi mo kailangan ng kahit anong certifications. Okay? Para gumaling. Automatic, ang stem cells mo, pagagalingin ka ng stem cells mo. Or i-repair ng stem cells mo yung kailangan i-repair sa katawan mo. Okay? So, ayun yung nangyayari. Kasi ang function ng stem cells mo is for auto-repair ng katawan mo. Readily available, more personalized, and effective. So, ibig sabihin ng more personalized and effective, halimbawa, ang pangalan mo ay Chris. So, ibig sabihin, it is Chris stem cell. Hindi yun sa akin, kay Chris yun. Okay? So, ibig sabihin, ang sarili mong stem cell talaga ay, kumbaga sa pirma or fingerprint, para sa'yo lang yun. It is for your own auto-repair. Ayun ay sa iyong auto-repair system lamang. So, ayun nga, sabi, paano ba namin ito may-utilize or paano ba namin ito mamamaximize? Kasi alam na namin na auto-repair system pala ito ng aming katawan. So, ang pinaka-the best analogy po namin dyan ay yung bombilya. Yung bombilya. Ano po ba ang function ng bombilya? Di ba po para magbigay ng ilaw? So, every time na isi-switch on natin ang bombilya, automatic, magbibigay siya ng ilaw. Ngayon, ito yan. Yung bombilya is the exact representation of your organ or internal organ. Imagine mo na lang kung anong organ ng katawan mo yun, okay? So, the electricity na dumadaloy papunta sa bombilya is the exact representation of your stem cell para mag-function yung organ mo ng maayos, okay? So, the switch itself, ayun yung nag-a-activate sa kuryente or sa stem cell mo. So, ano naman yung magre-represent ng switch na iyon? Ito yan. Yung Seebeck-Thorne. Bakit si Seebeck-Thorne? Kasi sa profile ni Seebeck-Thorne, si Seebeck-Thorne, it can trigger or it triggers stem cell activity. Pangalawa, increase the number of circulating stem cell. Nakakatulong siya to increase the number of your circulating stem cell. Speed up the internal process of repair and rejuvenation of cell. Mas pinabibilis niya yung internal process ng repair and rejuvenation ng cells mo. And si Seebeck-Thorne is considered as superfood among superfood. Bakit? Kasi mayaman siya sa vitamins and minerals. So, zoom in ko lang. So, si Seebeck-Thorne kasi, nagko-contain siya ng 17 vitamins, 14 minerals, 18 amino acids, omega-3, omega-6, omega-7, omega-9, and strong antioxidants na makakatulong para sa pagpapalago ng iyong stem cells or sa pagiging healthy ng iyong stem cells. Okay? Plus, the 190 plus bioactive nutrients. So, yung bioactive nutrients na yan, like lutein, okay? Example lang yon kasi ang lutein, di ba, maganda siya sa mata. So, ayun, may mga testimonials about yung gumagamit ng product na may Seebeck-Thorne na kung saan nabibigyan ng improvement yung eyesight nila. Okay? So, ayun yung isa sa mga testimonial ng mga gumagamit ng product na may Seebeck-Thorne. So, si Seebeck-Thorne din kasi is considered as superfruit among superfruit. Bakit? It is because Seebeck-Thorne has the higher ORAC value. Okay, yung higher ORAC value na yon, ayun yung makakatulong to neutralize the free radicals doon sa cells mo, into your cellular level. Okay, bakit? Kasi si Seebeck-Thorne ay merong mataas na ORAC value na umaabot na 800,000 ORAC value up to 900,000 ORAC value compared to other super fruits. Okay? So, yun nga, si Seebeck-Thorne din ay considered as miracle fruit. Makikita naman natin dyan. I-zoom in ko lang ang mga gumamit na ng Seebeck-Thorne noong unang panahon based on history. Ito po si Alexander the Great and si Genghis Khan. Ito pong dalawang ito ay nabuhay sa magkabilang panahon. Okay? So, hindi sila nabuhay ng sabay. It's because Alexander the Great, nabuhay ito 300 BC. Ibig sabihin ng 300 BC, 300 before Christ time. Okay? Nabuhay na si Alexander the Great. And sa background ni Alexander the Great, siya po ay isang leader.
Okay, isa siyang leader sa isang European country na kung saan isa siyang conqueror. Okay, alam naman po natin na sa mga history books, 'di ba, pag sinabing conqueror, mandirigma po 'yan. And they are considered as the legendary warriors of their prime time, okay? Sabi nga ang ginamit nila to replenish or to makatulong sa kanilang armies and sa kanilang horses ay yung sea buckthorn fruit or berry. Okay, na-discover ito ni Alexander the Great na kung saan yung kabayo niya nangihina. Okay, nung nangihina yung kabayo niya, nakita niya na lang one time na ang kabayo na pandigma nila ay kumakain ng prutas, which is the sea buckthorn, the orange berry. And then until such time, nung kinabukasan, nakita niya yung kabayo niya na parang walang nangyari lang sa kabayo nila. And then he realized, syempre, rationally thinking na kung sa kabayo nga lumakas, prutas naman ito, berries naman ito. How much more na pakainin ko kaya itong mga soldiers ko or troops. And then pinakain niya nga, ayun, nagkaroon ng magandang resulta. Lumakas ulit yung mga mandirigma nila or yung mga armies nila. Ganon din yung ginawa ni Genghis Khan nung panahon niya. Okay, nakuha niya yung technology about sea buckthorn o yung information na iyon. So ito rin, yung the Ramayana Kingdom. Sa Ramayana Kingdom kasi, okay, yung the Kingdom of Ramayana, ito po ay galing from India. Okay, ang magandang testimony nila dito, sabi nga nila dito, Sanjivani Booty or sea buckthorn, known for its life-giving properties and ability to revive the dead. Okay, so ayun po yung kanilang testimonial dito sa Ramayana Kingdom doon sa India. Okay, kaya considered as miracle fruit ang sea buckthorn. At syempre sa side ng siyensya, nung time po na ito ay hindi naman po kumbaga hindi pa nakakapag-establish ng mga hospitals or mga facilities to conduct the clinical studies, 'di ba? Kasi imagine 300 BC pa nga lang ito. So ayun po yung isa sa mga explanation natin dito. Kaya miracle fruit din po talaga ang sea buckthorn. Okay. So proceed tayo. Ano ba yung product na may sea buckthorn? Ito na po si Supreme Nutricel. Okay, si Nutricel po ay nagko-contain or may raw material na sea buckthorn. Okay? At ang maganda po dito, ayan. Si Nutricel ay merong 20 sachets sa isang box. So ang tanong ng karamihan, paano naman ginagamit si Nutricel? Simpleng-simple lang gamitin si Nutricel. Kasi ito ay nasa sublingual method. So ibig sabihin ng sublingual method ang paggamit ng Nutricel, ito ay ibinubudbod sa ilalim ng dila. All you have to do is, ayan, i-open mo yung box, tapos kunin mo yung isang sachet ng Nutricel, gupitin mo, and then, ayan, ibudbud mo na sa ilalim ng iyong dila. Doon mo lang tutunawin sa ilalim ng iyong dila, 1 minute hanggang 2 minutes. Okay? So, ang absorption rate kasi niyan, pag nasa ilalim ng dila, ay mas mabilis at mas mataas ang absorption rate na umaabot ng 90% absorption rate. So, bakit naman mas mabilis at mas mataas yung absorption rate? It is because sa ilalim ng dila natin, merong mga capillaries dyan or blood vessels na nakadirekta sa bloodstreams mo. Kaya mabilis ang epekto ng Nutricel. Na I do believe na ito po ay makakatulong to improve your health. Okay, so for more information, tutok po kayo. Okay, magkakaroon tayo ng part 2 kasi dito pa lang naging healthy na kayo. At sa part 2 na yan, pag-uusapan natin kung paano naman kayo magiging wealthy. So see you sa part 2 ng ating video.